ng ating group stage. So, dito, the story behind this one is, di naman siya masasabing hindi bearing yung match na to. Unlike nung kanina sa Thundra at saka Falcons, mas maganda talaga storyline. Pero the storyline, pwedeng ilaglag nitong mouse, etong heroic. Pwede lang ilaglag sa pinaka-lower, sa play-ins. Kasi nasa last chance qualifiers tong mouse ngayon eh. So, kung matatalo ang heroic dito guys, possible na pwedeng umangat ang spirit sa play-ins. Will you go for, spirit na pwedeng makakalaban nyo sa last chance qualifiers or gusto nyo na lang yung heroic? Pero, bahala na. Kung mouse ka naman dito, hindi ka naman siguro matatreaten kahit sino kalaban mo. Pero masasabi ko naman dito ang heroic, may tira naman talaga yung heroic. Ayan mga sir ha. So meron pa rin tayong bearing sa laban na to. Kumusta na ba ang aking mic? Sabi nyo kanina, medyo static yung mic natin guys. Ayan, okay lang ba yung mic natin dito? Ursa agad. Wala nang tiebreaker boss. Pasok ng OG. Pasok na ang OG. Shout out from Kalampang Jensan. Hello kay Aaron. Mayang bungkag sa imuhadra. By my demon staff. Oy, Warlock for heroic. Warlock in Ursa. The spirit of lane. Secured lane. Agad dito ang heroic boys. Okay na, wala na daw si Sir Mike. Mike ba yung may problem kanina sa mic? Gusto ng mga top teams na manalo mouse para mapagod sa last chance ang team spirit. Pwede. Magandang point yan. Wala na tiebreaker guys. Over under 38 duration. Hindi ko na masasabi kasi yung mouse kanina ano na sa GL eh. Namigay ng game. Kasi sa kanila parang ayun, parang sila yung Falcons ngayon. Kanina yung Falcons, alam na nila yung placing nila. Etong mouse, alam na nila yung placing nila mga sir. So sila na yung manghihila dito pababa. Pwede nilang ibigay sa heroic para magstay sa spirit. Magstay sa spirit yung last chance qualifiers. Pero makakalaban nila. Wait, check ko lang ha para at least makasure ako ha kasi sino yung mga pinaka bottom points dito ha. Yan. To the nether hells. Sino ba nanalo sa heroic versus spirit? Panalo ang heroic. So there's a higher chance na if mananalo ang heroic dito, secured na sila sa sa play-ins. Hindi sila sa last chance qualifiers. So ibibigay nyo ba ang last chance qualifiers sa heroic or sa spirit? Bahala na kayo kung kayo mouse. Ganun lang. May bearing pa naman. Top 3, 4 secured na ang OG. Oh, no more top 6. Yung OG bossing. The curse of top 6, it's over. From the deeps, I arise. Hindi laglag yung mouse. Meron pa tayong last chance qualifiers. Sir Sean, natulog na ba ulit si Sir Mike? Ayun na nga boss eh. Palagi akong nasusolo dito boss eh. Palagi akong ulos-ulos eh. Mas makakita pa ako na may nagkakast na streamer na nagkakast na may pachepi pang halik. Inggit malala talaga si Sir Sean. No. Akala ko if mouse win top 1 ang Navi and top 2 ang OG. Pero if heroic wins, 3-way tie daw ang liquid OG ang heroic. Tingnan natin. Recheck ba ang source? Ayun yung sinabi kanina. Check lang natin. Okay?
Hindi pa top 2 ang OG boys. May bearing pa yan ang game na yan. Dito ba? So, let's see ha. I-refresh ko dito ha. Sa main tournament overview tayo. Overview. News, title score, any rank is not final until it has a background. Ano ba ang source nyo? Sa Wikipedia, wala boss. Hirap maghanap ng MSC. Eto na, yung hinahanap nyo. Naghanap lang ng MSC mga sir. Pasensya na. News that set to head the national higher seed. Ano Nostra dito? Pag nanalo daw ang Heroic dito, sabi daw, 3-way tie daw Liquid, OG at saka Heroic. Ba? Hindi naman. Kasi paano ma-3-way tie ang Liquid, OG at saka Heroic? Kasi ang Heroic, i-refresh ko nga ilan yung score nila. Pa-refresh ba to? Paano mo ito tiebreaker? Pag nanalo Heroic dito, score nila 6-5. Oo nga, 6-5. Diba? 7-4 na yung OG. Parang, ano tayo? Parang nalilito na tayo. Anyway, abang-abang na lang tayo sa ano dito. Kasi kung mananalo ang Heroic, 6-5. Paano sila matatay sa OG? Ang labo, boss. Hindi ko na alam, boss, kung ano yung matening dyan. The math is not matening. Boss, yan, ilang games ang mamaya? Dalawa. Dalawa na lang po, mga sira. Magsuntukan na lang sila dyan. Pwede. Malakas din naman tayong Pinoy dun eh. Ay, gago, sino pang bato natin? Ah, si Nico, taga Jensen. Bata ko naman yun. Marunong na ba sumuntok yung hype na yun? Suntukan pa nga, no? Yung panalo tayo dun. Ito nga sabi sa kabila, sinasabi sa Twitch hindi pa daw kasi ganito ganyan. Ang sinasabi naman dito sa sinasabi sa YouTube, hindi pa daw ganito ganyan. Ang sinasabi naman sa Twitch, OG 100% semis bound whatever happens Kaya due nga. to sure top 2 Talo na news nga nila battle points. Hindi magets ng iba yung tiebreaker Hindi siya yung rule. normal na tiebreaker. Feel ko kasi yung iba rin. Oo. Ating rin kasi yung iba, normal na tiebreaker ang tinitignan eh. Hindi. Pag nanalo ang Heroic, pasok ang Liquid. Pag nanalo ang Mouse, pasok ang OG. Ganito na lang yan. Parang kunyari kami na siya naglaban. Hindi, kasi tinalo na ng OG ang Liquid eh. Ganito nga kasi. Putik. Kunyari nga, tinalo kita. Oh, sige. Then, ang score natin magkaiba. Nangyari ilang araw, nag-tiebreaker tayong dalawa. Eh, tinalo na kita eh. Panalo na ako sa'yo kahit tayo Okay. yung score natin. Paano mano? Kung tayo, tinalo na ng OG itong Liquid. Tinalo na rin yung Tundra, both sa top ng 7-4 na score. Ewan ko sa inyo. Abang na lang tayo ng ano. Grabe naman kasi nagpasok ng mata-tiebreaker ang Heroic. Oo nga eh. Ang layo, parang hinugot sa buwan Hindi, na-ignore na natin yan. Inaano ko na to sa ano, sa YouTube naman na comment. Sa Facebook kasi yun eh. Epoy Nay, PM lang sa Queen page, boss. Again, lahat ng katanungan natin, masasagot yan right after this game. Kasi kahit anong speculation, anong sabihin natin dyan, walang mangyari. First time kasi ito nangyari talaga sa Ah. Toads, di ba? Tsaka no, Backholes kasi yung parang dati. first time ko rin naman kasi makakita ng tournament na Oo. wala yung, hindi nakalagay agad yung Tutok na tiebreaker. lang tayo dito. So, hindi agad na-check ng mga tao. Hindi agad mas na, like, Kasi walang patik. iya tong Wikipedia eh. Nire-refresh ko dito. Nakasabi sa Wikipedia, Wikipedia does not have the ability to rank teams by news title score. A team ranks is not the final until it has background. mali yan nung nung nag-update ng Wikipedia. Dapat in-include na rin nila.
Sabi dito ni Boss Mark Pancho, Boss Shan, kanina ko pa nakita, malagit ang tingin sa'yo ni Sir Mike. Pag off cam, mas malagit mo. Diba? Ganda niyan. Pero ito Heroic, ito na yung kanilang draft. Ursa, Warlock, Beastmaster, Shadow Demon, and they've got the Tide. For Mouse naman, ito na, ang signature hero ni mid 1. Lashrak, Lynx, Slardar, Pugna, at Tiny. Parang ang ganda ng draft ng ng Heroic. Ito lang alam ko, sa mga OG happenings dyan, na kung mananalo ang mouse dito, pwede nilang ihatak ang Heroic, aangat ang Spirit. Kasi sa last chance qualifiers, Spirit ang nandun eh. Kung mananalo naman ang Heroic, pasok sila sa play-ins. Hatakan na yan. Ano ba, ang gusto mo? Makakalaban ng mouse sa last chance qualifiers ng Spirit o itong Heroic ulit? Spirit na para bakbakan agad. Bawas na. Bawasan ng Bigay bawasan na lang ng sa mga Heroic yung panalo. Nakakapagod kasi ang playoffs eh. Best of 5 ang playoffs. Sana ang tamis, over 40. Nag-skip na ako dito guys. Skip na ako dito. Draft wise, gusto ko sana mag-heroic sa draft eh. Pero yung laro kasi parang leaning towards ko eh. Mouse ako eh. Iba pa rin kasi talaga ang Heroic gandang ginawa ng mouse nung kailan. Parang sobrang nakaka-boost kasi nung confident yun na kayo gumawa ng fastest game tapos against Spirit pa. 15 minutes. Heroic ako dito, Mike. Heroic draft. Ano ko yung Draft heroic ako. Hindi, I mean sa Sa galaw din? Sa momentum at saka galaw, iba yung galaw ng Heroic ngayon. Nasasabi ko. Pero I will be wrong, alam ko naman. Hindi naman tama agad ang sinasabi natin. So, Heroic din ako dito, guys. Deadista ako ngayon. Best of 1 pa rin ba mamaya, boss? I guess that's best of 3. Gusto ng karamihan, ilaglag na sa last chance ang Team Spirit. Alam nila may kalalagyan sila sa pagpasok. Last chance na. See. Suntukan sila dyan. Let's see. Kung ano ba ang mangyayari dito sa ating last game between Heroic and Mouse. First game was if you lose, you are yun lang. Ano yan? Ano sabi mo? Ba't nagagalit si Celery? It's hard to be Sinabi niya, last game, tama ba? Last game was 12.5 hours ago. So, if you lose, you're a fucking noob. Di ko alam kung kanina siya galit, pero sige, magalit ka lang dyan sa dala, no? Siguro. First game pala was 12.5 hours ago. If you lose, you are a fucking noob. Siguro. After a night of sleep, I'm friendly again. No worries. Okay. Hindi kasi parang ang haba ng tournament. Siguro nakatulog ng iba, pero kanina kakalaro lang ata ng kakalaro lang nito ng Mouse. Di ba natalo sila sa GL? So, baka nakapahinga na tong Heroic. Walang kwenta ka uso sa si KJ ang putik. Ang nireply lang end time bigan. Bubakausap eh. Alam mo na siya pakialam sa sinasabi dito ni Celery eh. Tandra ngayon ang malungkot, nasa taas na, nahatak pa. Ano naman Celery, parang nagbigay agad ng rason pag if ever na matalo sila, ganito ganyan eh. Pero ang tagal nga naman kasi ng tournament na to, no? 12 hours talaga. Titingnan ko yung mga... Nanan, hintayin mo na lang siya. Huwag mo na Hintayin ko na lang nga. Hindi ko na binabasa eh. Binabasa ko lang yung mga kino-comment nila dito, Mike eh. Hintayin na lang natin matapos yung series. Yung game na to, mabilis lang naman tayo. Tingin ko naman, di 60-minute game to. May problema lang pala yung, Heroic yata yun. May problema lang sa mic, kaya naka-pause mo nasap nang inayos lang nila yung issue na yan. Ayan. So, anyway mga bossing, pwede naman kayong pag-meme sa clinic page. Kung gusto niyo na mga tamisan, alam niyo na yun. May lower bracket pa ba sa main event? Wala na, boss. Wala na, boss. Best of 5 lahat yun. Best of 5 ang main event ngayon. Dati best of 3. Ngayon, lahat yun, grand finals. Lahat yun, grand Pero finals. grand finals, yun nga natin. Ilang games Best yun? of 5 din. Best of 5 din. Tinignan mo na. Oo. Ayop ko kasi sinabi mo pa, best of 10 ang buti. Baka gusto ko lang. Best Masama of ba? 7.
Ang pinaka-so far na nakita ko na mahabang tournament na format dati is yung best of 7. Sila ano pa yun? Nakalimutan ko na. Basta Chinese yun. Okay na yun. Bichi At least Gaming. hindi mangyari sa'yo yung best of 3 lang pero nag-game 4 pa kayo. Mm. Kaya naman pala ang alala. Ngayon lang naman naging alay. Last day lang, 'di ba? Kasi netong kailan nasa amin ng 15 minutes game, 19 minutes game, pinagbigyan naman yung dalawa doon sa kabila. Sila naman daw ang matapos ngayon. Tsaka ito naman yung usual time namin eh. Hindi naman kami nauli. Yep. Pa 6 a.m. Sakto lang, 'di ba? Tingin ko under to eh. Wala, aramdam ko lang. Pagod na si Celery. Gusto na agad nila tapusin. Gusto na matulog. Sabi niya, after a good night's sleep, I will be okay again. Nahaba nga ng post dito. Yung sa mic problem yan. Ayun, okay na ata. Paayos na ata. Mm. Ano yung sinasabi sa akin? Kikwentuhan lang muna sila. Kaya muna tayo dito. Kasi kay Jimmy, Jimmy Neutron. Let's go, Sigad daw. Yun. Magaling, magandang umaga sa lahat na nanonood. Kailan ulit ang laban, Boshan? Bukas. Meron na naman bukas. Sunod-sunod to, walang pahinga. Mm. Nagkamali sa stats. Oh, saan yan? Ang layo ng hugot na yan ah. Hindi, ako lang talaga, kung hindi kasi kinampiyan ni Rappi kahapon si OG, Oh, wala na sanang problema ang OG. totoo. Hindi na sana sila nakaasa sa mga kailangan pa manalo ganito, kailangan pa matalo yung ganyan. Kung hindi dahil kay Rappi, Kinampiyan ni Rappi kasi. top 1 sana OG. Ano yung cast natin yun? Sino yung kalaban ng OG kaban? Nakalimutan ko na. Nabi. Nabi yun, di ba? Nagat the juice. Kailangan manalo. Mamaya ako nababasa yung mga ganun. Bahala na kayo yun. Saan na yung group stage? Yan. Isa lang masasabi ko, ayoko mag-mouse. Kung tumatamis kayo dyan. Yan o, yung last game ng OG kaban, no? Kundi sila natalo dyan. Ay, naku po. Sinampal-sampal ba naman ng SF eh? Everything happens for a reason naman, Mike. Ang reason nun si Rappi. Overkill overkill over duration ba doon? Tingin ko lang boss, under eh. Anyway, ayun na si Rapid the Anomaly. Kakagising ko lang, share ko lang guys. Sige, matulog ka na ulit. Tagal pa naman ng push. Yung ang tagal naman nila ayusin yung mic. Uy, mamaya na yung pakit nyo. Wala kaming, Wala bad trip dyan celery. Tingin ko it's the mind games eh. Wala pinapakita sa hindi pinapakita sa set. Pakita niya ka celery. Na makita ang itsura kung ano na bad trip. Ayan. Go when ready. Bear down, beast mode, shell, promulgate. Rapid yan anomaly na yan eh. Wala, kailangan na ikulong yan sa SCP Foundation. Kailangan na siyang i-contain. Yung lalo na yung bibig niya. So, ang gusto nga nila dito manalo yung mouse. Halos lahat. Aha. Kaya ba ito ng mouse? O naman. Nakuha na nila yung isang tamis kanina. Yung isang panalo na isang hiling na matalo ang Tundra. Ayan. Sarap ng mga ganito night shift na work. Masusubaybayan lahat ng laban. Sa ano lang naman eh. Sa problema nyo lang naman dyan pag per region na ulit yung laro. O, pag dito na sa atin. Pag ganyan, boss Kiko, PM mo lang yung page. Kuya next page. O recommend na beginner offlane, Tide Hunter. 30 seconds. Ano? Rubbish ka lang. Oo, ganun. Underlord, boss. Tamang pipe ka lang. Tasamahan mo na yung mga kasama mo. Problema yung Klink salam na hero eh. Mm. May pampasok naman sila. Yun naman yung maganda. Pero, ang sarap. Oho. Sinamahan pa ng lag. Yun ang hindi maganda. Minsan na lang tayo mapunta sa dulo, nagsama-sama pa ang kamalasan. Todo na natin dito lahat ng lasma. Diba? Bago tayo pumunta sa lasma. Pa lang, wag muna. Pero ito, hasba ko visit. Kita, nagkakitan. Kaso wala silang disable. Yun, tinago. Napalawag. Huli dito. Ginamang gulay na naman sa celery. Ay, gumamit pa nga dito ng puno-puno, boss. Kaso wala siyang kakampi. Kanina ibibigay.
Kay Taylong. Hindi lang, patay na yan. Isa pa normal. And first blood, brought us by Koenig. If you got question, may sasagutin dyan sa Koenig. PM niya lang, bet Responsibly. responsibly. So, hindi ko makakalain na ibibigay pa sa ano sa Warlock. Hindi, siya na lang may abot eh. Kay Taylong na lang sana kasi mid lane. Maganda siya ano yung para sa... Wala, papunta na kasi si Taylong sa ano. Hindi, pwede siya Sa mag-wild Ron. axe, ganun. Level 1 kasi kuha ka ng board dyan. Borang unahin mo, no? May hirapan ka sa Alashirak pag wala kang board. That's quite a bore. Medyo boring nga yun, no? So, celery dito, tamang... Ay, Warlock to na, no? Quatro. Hindi, 5 naman yung gumagamit na lane lang dito sa taas. Pati, oh. Kailangan nila yung ano eh. Kailangan nila yung Shadow Demon dito sa may baba. 3 pings pala to, naka-over 40 pa ako, lala. 3 pings para sa kanila. Yung ano na to. Depende kasi sa mga decision eh. Meron pa naman bearing to mga matches na to. So, uy, sayang. Puti mo, yun lang. Nahatak niya pa rin. Sakto. Okay pa rin. Next week nga lang hintayin niya. Hindi, dadalhin niya na sa kabila. Tapos bablock lang ni Whisper. Ayun na nga. Hindi na nila nadala behind tower. Tsaka maganda dyan, walang range. Ang gusto lang din dito ng Heroic is ma-sustain itong Tide Hunter. Kasi Clinks nga dito, medyo makatinga against sa Tide Hunter. Makaka-survive pa naman tong Ursa sa bottom lane. Pero, the mid lane matchup, Lamang ano dyan? Lamang Beastmaster dyan. Dalawang board lang. Pag nag-level 5 yung Beastmaster, mahirapan ka na dyan eh. Level 4 nga lang, actually, okay na eh. ganda ng ano ng Tide Hunter. Inaanin niya. Dira-drag niya. Dinadrag niya. Sail ship. Sailing ship. Sustain lang siya dito. Oh. Medyo makatinga tong Pugna. Makapag-right click ilang beses. Napakabilis nga. Pero as for Leshrac at saka Beastmaster, itong Beastmaster, yan, maganda ang CS dito ng Beastmaster. Ano nangyari, Mike? Para, ano ko lang yung headset. Grabe nga yun. Nakahara ko ng Beastmaster. Hindi kasi mamamatay din naman dito yung top masyado. Wala naman kasi disable. Tapos Tide Hunter pa. Pa-farman lang ni Kuya Crystallis to. Jimmy Maboy. Inaano ko dito yung power spike ng mouse. Saan yan? Daga rin, daga. Mas madali nga i-pull up to ng Heroic yung kanilang lineup. Tamang Ravage at kabagsak ng Golem. Pare-pareho naman silang dagger timing eh. Sadyang may AoE control lang talaga itong side ng Heroic with the Ravage plus Warlock Golem. Bakit walang tiebreaker? Ano po, boss? Ano siya? Sa ibang system, ibang point system dito. Hindi nalalaroin. Malalaman natin dito pagkatapos ng game ito. Top player natin si Pure. Si Whisper. So, isang blast maaabutan. Sabog ang mukha. Level 2 blast yung boss, baka mabu. Hi. Grabe. Gangster ngayon maglaro si Cedric. Gusto na matulog talaga. Galit na galit nga ni. Gustong manakit nga ni. Etong pog na. Diba? Ito namang mid. Tama, binakita ko kay mid 1. Balak niya mag-grib siya. Ganun, May ganun. naka-arcane sa kanya eh. Ginawa na to ni Midwan dati. Nag-grips na siya. Situational naman kasi yun eh. Ayan din. May Ember kasi that time. At saka tong ano din dito Ay, sa mga Hindi siya nakita ko pala, sorry. sa mga fatal bonds Warlock. spell, no? Pero anyway, ito yung Jabolic Eric, kinakover lang ng war, but he's gonna change Sa target. Bogoda naman. Mahuhuli dito yung Warlock. So as for that exchange, if Midwan dies here, hindi to Stolen maganda. So, No. Warlock for a Leshrac, masaya dito si Tailong. Malas ni mid 1 dun. Nawala na kasi yung Diabolic Edict niya, kaya napilitan siya umangat para makita ulit yung yung Warlock. So, for Warlock, ang sepa tuloy na nangyari dun sa kanya. Mas Namatay siya pero nakakuha ng kill mid niya. Into the Boom. stun, the connection with the Tiny Airlines. Yuma dito is save ng palubog for boom. Wala siyang bush. Or bush. Bush. Ganda yung farm dito ni Jimmy Stock lang. Maboy, oh. Mid 1.
yung facet niya sa Misanthropy eh. Yung magla-level 6. Pagkakuha niya rito, pwede niya roar to ah. Ayan na nga. Roar pa. So there goes the sustain. Pwede pasukin dito sa tower. Mid 1, papalag na lang gagamitin yung Diabolic Edict. Ah! Ito naman pa rin. Calculated. Tapos may dalang solve, so babalik at babalik lang yung buhay. Walang kahirap-hirap for Tylong. Baka si Tylong. Easy heal. May kasama pang catapult din, so pwede makapag-push yung makapag-pressure mid, which is mapipilitan niya mag-react si Celery dahil sa nangyari na yan. Kailangan may dumipensa sa mid. So Beastmaster dito. Instant. Level gap. Gets mid 1. Kaya ko lang nakakita na ganito ka sa mid 1. Kampante ata siya maglaro eh. Napatay pa siya. Tylong na yan eh. Tira rin talaga si Tylong. Kailangan mo si Poe. Wala siyang kalaban, no? Ito namang lane ni Kling, sobrang basic. Boss, pag na-solo call ka ng Tidehunter, ewan ko na lang sa'yo. Uy, deny. Na-deny ni King Jungles yung Arcane. But that's the Oliker. Napalubog ha. Wala Okay, pang may pulse sustain. nova eh. Nako, meron na naman tayo dito yung lightning ng mid 1 Leshrac. So na-slow lang si Tylong. The Blast of Celery. Si Yamish makakasibat ba? Mukhang kailangan niyang masustain kasi meron tayong Fatal Bond. Build access. Aray, Fatal sakit Bonds. talaga. Aray, Namatay dun sa Fatal Bonds. Tinamaan kasi si Mido nung ano eh. Nung World Access eh. Okay lang sana kung sa Crips na tumama. Parang matatangkipay sa Crips eh. Kaso sa Hero din kasi tumama. Yan. Malas lang. Lahat ng go dito sa mid, pumapabor sa side ng Heroic. Yan. So si mid 1, nakikita nga siya dito ng Arcane. Tama lang din naman. Wala namang reason para mag-threads. Hindi naman siya yung isang facet. Okay. Kakayanin ba nila to? Level 4 Tidehunter. Ay, makunat pa rin talaga, boss. Meron siyang Bracer at Chainmail. Pero sa may mid, naku po. Oy! Laro na Binabastos naman. na. World access. Mid 1, hindi mo ma-e-evade dito yung X. Pero probably May infuse raindrop to ha. Up, Yun up. na nga. Ay, naku po. Save ba yung infuse raindrop siyan? Oo, and also the slow Binato. of this board. May pay-repair yan eh. Hindi pa tumama. Malas na malas yung nangyari dun sa ano. Sa Tiny at Leshrac. And that's mid 1. Infuse raindrop is the shit. Mid tip ang nangyayari dito mga kaibigan. Ang ganda. Ang ganda ng ano ng heroic dito, eh. Ang ganda ng opening dito. Uy, this is something new. Tidehunter, nag-blade mail. Pang-counter lang sa clings ng early. Leshrac din. O Leshrac din, yes. Yep. Tumagal ang buhay. Pero wait lang. Patagalin. Masakit ang magic save, boss. Ay. Damay pa courier ni ano, Ursa. So, dito si mid 1 with rotation so far. Mapupusyan nga sila ng top ngayon dito. Push lang. Hindi pa kasi level 6 yung Tidehunter. Wala siyang Ravage, pang-counter, sana pang-delay eh. Under level talaga. Dito Tidehunter, pinahirapan si Whisper. He's so careless so early phase ng ating game. And si Jimmy Maboy, look at him. Deso. He's on top of the food chain. Versus Ursa. Mahirap to ah. Uy, naroar na naman. Another kill kay Tylong, boss. Nako po. Ba't nyo pinapakain yan si Tylong sa mid? Oo. Anong trip nyo sa buhay? Wala siyang sinasanto dito eh. Siya yung next ano dito eh. Next, ano nga yung ano sa Dragon Warrior. oh, the next Dragon Warrior. I am the chosen one. Our fight will be legendary. Hindi siya. Putangin mo. Yun yung sa meme eh. So, mayaman pa naman dito. Ito Slardar. Ayos Ito din. naman, Battle Fury. Wala, medyo madedele yung Battle Fury ng Ursa. Ito talaga yung Pugna na play ng mouse. Every time na may Pugna, it's the fast rotation and the fast objectives dito ng mouse na nakikita natin. Yung click sasama. Kaso kita yata siya. Kita siya, dalawa yon. So totally aware. Pero si Yuma. So he needs to bail out and that's the push for Push na lang. mouse. Wala naman daw pipigil sana eh. Tropahan ng Heroic dito sa may baba para wala pipigil sa tropahan ng mouse para pigilan yung ginagawa nila. And with the blast, mas dadali ang pag-push nila sa baba. Just like that.
wala nang tier 1 top at tier 1 bottom dito yung Heroic. And also for Tylung, yung kanyang efforts. Baka, Diba? baka maano pa, mapunta pa sa wala, no? Totoo, boss. May rabbit siya dito, Mike, ha? Wala pa siyang boots. I-aim talaga siya dito ng ano, ng Blade Blade Mail Mail. una. Tingin ko yun yung balak niyang gawin na didepensahan yung mid. At least pag nandiyan yung Tide Hunter with a Blade Blade Mail, Mail. hindi siya, no? Hindi makakapag-push Saka ng madali din basta-basta siya yung mid. makakuha dito ng Ancient Stack. 3 ata to, ang dami. Bigay na siguro nila sa Beastmaster yan, pampabilis magags. Kaso hindi kasi pwede iwan yung mid ngayon eh. Yan na lang yung natitirang auto tower nila, ano? Baka push yan sila bigla eh. So far naman, may catapults tayo dito and also the boars. I think that secures out the mid lane ngayon para sa Heroic. Matitinize somehow dito, pero map control naman yun. At least may nakuha na silang tower, diba? Hindi yung kanilang ang kuha sa kanila. Pero with the roar, mukhang may balak silang gawin dito. Take a kill. Preferably Slardar para medyo makalino man yung Ursa na maayos. Eh no, wala. 11 minutes na. Ito palang item mo. Dapat may broadsword na to, tsaka may broadsword na siya. Maganda yung point kanina niya, no? Yung matagal na to eh. Si ako na matatag. Maganda yung point niya. Pero may vegan kasi sa ano ni Celery din. Pangalan. Oh, may nagsakan dito ng golem na roar na. Binagay lahat. So as per Tylung, yung kanyang ano dito, efforts. Push ngayon to. At least nagkakaroon sila dito ng resulta, no? May alaga yung ano, may alaga ngayon si Warlock, diba? So why not take the tower as well? Mabilis lang naman to with the Warlock Golem. Nakita mo, hindi na nga umihit yung Beastmaster. Kaso sa mid, mukhang balak niya at mukhang may need yata mag-TP. Kinuha na Tide Hunter with the Blade Mail. Also, kita mo naman dito din yung ano yung kanyang neutral item Ganun din. Doble-doble nga dito, ang babalik, no? Yun, may buti naman na depensahan yung mid. Hindi agad nabigay na basta-basta. Kita mo meron siyang 1-4, hindi niya pa binibili. Ano to? Wala Ayun na. boots. Ay, na-boots na. Kala ko hindi siya mag-boots dito eh. Kaso hindi ko lang kung anong boots yung binili niya. Ang bilis. May, bumili siya ata ng ano, ng... Hindi ko lang kung face boots ba yung binili niya para sa extra armor ulit o mag-grip siya dito. The boots ata yun at saka... stick, magic stick. Binuo niya ata. Malalaman, Mike. Dalawang Urge. plus na lang itong mid eh. Hindi damage dito. Hindi lang ba? Bosa talaga yung Pug na. It's gonna be safe somehow. So, as for Celery, ito. Yun. Isang blast. Isang blast tapos may kasamang to basic yung Battle Fury ng Ursa. Abutin ng Sham-Sham. Ito na ba yung blast? Dagger na rin pala yung Lashrock. Mhm. Ito na rin yung moment na somewhat kaya niyang mapatay yung Beastmaster. Kailangan niya lang ng kasama. Totoo. So, kapit-kapit lang muna sila hoping for snowball. Ngayon talaga, mahirap talaga pigilan yung Pugna na nagro-rotate. Or yung mga objective. Alam mo, napaka-basic yan para sa mouse. May scan nila? Ay hindi, yung Regent pala nag-scan nun. Tinitignan nila kung may pangat pero nakapag-set up naman ng word si Moss doon so they know na yung heroes dito ng Heroic ay nasa baba lang talaga. Pero Beastmaster, may Aghanims na. Mhm. Ano? Nai-refresh mo? Diba sabi na hindi na gumagalaw yung chat sa Facebook eh. Kailangan ni-refresh eh. Oy, inabot. King jungles dito. That's the reveal of the Blink Dagger. Pero meron silang counter dito. Celery, binabattery. Etong sila Shrek. Dami Mid na. 1, damay din si Celery. Yun lang. Iba pa rin talaga pag mayaman yung mid nyo. May ano pa rin talaga. May damage output pa rin talaga. And syempre with Tide Hunter, yun naman yung asa natin sa kanya. Ravage, di ba? Sobrang basic. Masyado rin kasi malalim talaga yung go nila doon. Pero ito may Desolator na yung Clinks. Pwede na sumama. Oo, hindi mo rin ito ma-underestimate Kailangan na rin talaga gumalaw dito ng mouse. Pero nagkakaroon sila ng mga mistakes. Wala nahuhold on to Alam mo naman dito sa Legend din, may nakakatakot din na scenario etong Ursa. May Blade Mail to May Blade Mail to. Makunat siya. Itutuloy Naku ba po, nila? yun lang yung Na-realize Beastmaster. si Chrysalis dito na hindi niya may hit. Ito si Whisper. With the Blade Mail and the neutral item. Yun lang. Umaaray siya. Kaya naman sana. Kung wala lang yung Beastmaster, biglang dumating eh. Doon na nagkatalo-talo. Ito
pa sa mid 1. Buti naman na may mapipitas siya dito. Pero walang problema for Heroic yun. Shadow Demon kapalit ng ano, dalawang core sa side ng mouse. Why not Coconut? Yan, saan sila punta? To the moon ba? Kasi sa bagay, this time alam nila, walang roar, walang golem, walang ravage, di ba? Aray. Aray ko po. Grabe, half HP. Isang Diabolic Edict lang. Buti naman, malaki yung kanyang buhay dito. Si Tai Lung, Blink Dagger ata next item niya. Blink Dagger talaga. Kaya niya naman tangkihin yung magical damage pa ng Lashara kasab na di ba naman ganun kasakit. Ito naman, bibilis lang item na itong Ursa. Battle Fury naman eh. Ayan, kino-cover lang siya dito. Mataba pa naman yung Beastmaster. Yung minus armor ng ano sana, no? Ng mouse dito. Maganda sana. Deso, not Deso Corrosive Base. Yep. Tapos lang ay, regeneration. Wag lang sila tatalong. Tingin ko dapat tong mga cut off guard nila dyan yung ano eh. Yung Beastmaster eh. Yung Beastmaster bumubuhat ngayon sa mid game ng ano eh. Mid game ng Heroic eh. Ayan. Distansya muna sila. Ravage is available nga dito mga bossing ha. So yung Roshan, capable any of the teams na kukuha dito. Ursa or Slardar, you name it kung sino man nanalo sa teamfight na to. So far for Yuma, he needs to be extra careful kasi malapit lang dito. Etong mouse, makaka-break dito ng smoke. Eto na nga yung kaguluhan mga sir. Gagamitin yung Ravage dito sa dalawa. Magkoconnect agad. Hindi man lang makaka-react yung Slardar. Sakit ng Isusunod blade pa nga main. dito si Yamich. And also for Whisper, just gonna tank out kasama ang Ursa. Matatalo ata dito yung mouse. Looks like it. Yuma will have that double kill. At pwede pa nga sila dito kumuha ng Aegis. Ang bilis din kasi ng kami ni Yuma boss. Pagkakita niya, pagka-break talon. Sabay may kasamang enrage para hindi siya ma-burst dito agad nung Heroic doon. Tsaka sobrang unfortunate doon for mid 1. Hindi siya makapasok. Actually siya yung pinapasok dahil may blade mail ng Tidehunter. Oo naman. Basta kami boss ko, kami talaga ni Mike yung kasama nyo sa mga last series. Ayan o. May kakalagyan niya tayong mouse dito ah. Medyo makati ah. 5k net worth lead, 17 minutes para sa side ng Heroic. Let's go mouse daw siya. Malalaman na natin yan ha. Kailangan magkano dito? Magka-BKB agad nung Resharak para hindi siya masaktan doon sa blade mail. Nako po, nahuhuli pa si Crystallishan. Nako, na-solo 2v1 yun. Na-solo kill dito. Na-solo kill na may kasama. Last parlay, talong pa. Cash out mo na yan, boss. Pwede ba yun? Oh, Kahit hindi tapos yung buong parlay oo, mo. cash out mo. Pwede. Pero ano na, tangat na yung winnings mo. Hindi na ano. Kasi taas nang dapat. Yes, sir. Okay yun, kaysa wala akong makuha. Ayan, yung totoo. Pero minsan pag kumakamak, manghihinahin ka rin. Kagaya ko. Akala ko talong-talo ng spirit. Kinash out ko, tapos ang panalo ko pa naman malaki. Yun, Tignan mo pa rin kasi yung capabilities ng Euro. Sa ngayon kasi parang mahirap kumambak sa side ng mouse eh. Wala silang mga pang turner tapos ang sobrang yaman nung Beastmaster. Lahat ng inyong mga katanungan or yung mga statement nyo dyan about sa tiebreaker, malalaman natin pagkatapos nito, ha? Uy! Whoop, ganda. Grabe. Nakaalis Nag-blink pa. sa unexpected spot. Buti na lang din kami hindi siya inabot nung ward doon ng Heroic. Nakabangon ni Ursa. Second na sa network dyan. Dagger going for BKB na. Pero grabe si Tylong. Naka-solo main kasi siya. Tylong is the ship. Tylong is the new mid lane idol. Saan? Tormentor. I think kukuha muna ng kill. Kasi makikita sila ng mouse dyan ha. May word sa baba yung mouse eh. Ayun o. Alam nila na nandito sa baba yung Heroic. Tsaka alam nila na ano din. Na may potential silang mapatay. Yung Slardar dito. Aware ba siya? Over yan. Nakita nila kanina ba eh. dito si Boom?
nasigawan at wala nang pupuntahan. May word kayo dun eh. Okay. Nakita mo may twin gate eh. O hindi nila tinignan na may nagta-twin gate. Kasi hindi naman yun ano eh. Hindi naman yun mag-notify hanggat hindi mo titignan sa ano mismo eh. Sa baba eh. Baka hindi niya tinignan. Tumutunog kasi yan. Pero sayang naman yung ano nila. Wapa kills, boss. Wapa kills talaga. Ayun lang. Meron tayong blade mail, ha? Wanap yung HP lagi ni Migo, no? Uma-array siya dito. Pero okay lang, dalawang offlane naman namatay. Mas malamang pa rin yung heroic kasi nakuha nila yung shard doon. So true. Dahil lang sila having the ages, may BKB pa dito for 500 gold. Pwede silang tumigton dito ng mga objective, ha? Even though na hindi masyado ganun kabilis yung kanilang pagbasag sa mga buildings. Yung heroic. Yes. Mabilis, Beastmaster yun. Hindi, yun lang. Si Beastmaster, meron naman siyang aura. So, pwede pa naman. 21 minutes, naku po. Mali Ginagawa nila yung Ursa. Walang ages to mga sir. Mag-first pa naman dito ng mouse. Buti may haste at walang roar. So, kapalit lang dito ni Ursa. That will be the Tiny. At So, nakuha ay, pa rin. lalo. Oh, go. Nakuha pa rin dito ng mouse yung sinubukang protekta ng heroic, yung Shrine of Wisdom. And then, kasi Raps walang yun. Tide Hunter. Gukot talaga doon. Raps yun. Core kill tapos walang nakuha mo ng kill. Ay, naku po, yun lang. Nasigawan, boss. Easy Binabattery dito sustain. ni Celery. Binibigyan ng buhay. Ito si this one. grabe! Okay. No damage! Wala talagang pake. Hindi sapat yung chop-chop dito ni Celery. Kulang, wala kasing tricks eh. Sakit, no? Solid din kasi talaga. Dapat minumog mo na. Kasi yung kanyang level dito, level 3 din na roar. May level pa eh. Aray ka. Nako. Hello? Ginagawa mo! Celery! What? Namatay si... Uy, may balancer sa baba. Nagtampo na sa bigas, boss. Si Mid-1 yung balancer. Si Ursa pala. Si Mid-1 yung mapipitas. And then susunod dito sa Celery. Wala pa namang roar this time, 30 sec pa. Kaso kita na si Crystallis ha. Yep. Wala Aegis. Meron naman sila may dito ang BKB gabi yan ng eh. Slardark. Kukover lang sila dito ng Ravage. And as for this one, iiwanan lang ata si Whisper. BKB para kay Tylong para makaalis. Si Whisper, meron siyang kasama dito ha. Makunat siya. Meron siyang Blade Mail kanina. So, naging hesitant etong mouse. Pwede na silang gumaw dito kasi wala na. Purge? Si Whisper na Purge. You go na dito yung damage ni Jimmy. Ramdam mo na dito mga boss. Eto na daw. Hindi pa tapos. Kasama na rin dyan si KJ. Ba't kami Kahit matatakot? may roar, hindi matatakot. Kaya siya labanan ng mouse dyan. Eto na siya. After pagtalong ni Yuma, nag-confirm sa may baba. Nadamay pa yung kanyang tatlong kakampi. Even committed yung Ravage at hindi nila gano'n. Nasulit yung Aegis. Nawak nila thanks to this ward Yes. na meron sila dyan. Kung saan pinatay si Crystallis kanina, gumante lang. And without the Ravage, I think pwede nyo pang gumawa pa kahit ng isang team fight, di ba? Yes, at ang masarap dun after nung winning fight na yun, may Crystallis na si Klink. BKB na lang ata kulang ni Mid-1 eh. BKB na lang para hindi siya masaktan sa Blade Mail. Tapos hindi siya makontrol ng Ravage. Gusto ng mga Pinoy yan, manalo yung mouse. Di ba, Manta? Manta game ba to? Ayo, dispel ng Cross Base. Yung nga yung sinasabi nila eh. Marami silang inaano dito, no? So, balik dito yung net worth. Op. Nakaabang. Whisper. Nakaalis pa. Naka-sidestep dito. Gusto ko yung balak gawin ni Yamich ha. Magpe-phylactery siya. Pwede siya magkanda mamaya pang break dun sa Titan. So, sa Beastmaster rin, kailangan nila pang break dito. Sa tambol niya. Okay na, kaya. Pag masakit naman na yung Clinks mamaya eh. Tsaka hindi mo ma-underestimate yung Clinks ha, yung firepower niya. Kita nyo si Ame kanina. Diba kahit sobrang lugi na nga nila. Huli ka. Ikaw, balancer ka talaga The balancer. Yuma. Buti naman buti nandito naman. si Yolicor. So, gonna go for the Purge. Makaka-escape pa naman dito yung Ursa. Andito rin si KJ. Nag-aabang pa. Habang si Celery yung nasigawan, disengage na. Muntik ka pa, Yuma Buti dyan tayo, Lekor. Ay, ikaw, patay, ikaw, balancer. Oo. Ikaw, tapon sa inyo. Oo.
Logi negosyo. Ganun Oo, yan. lagi negosyo, pero Eto tignan na. mo naman. Kugo pa rin kami dito kahit 4 po kami. Ito yung Big Uy, Epe. uy, uy, Big uy, Epe uy, medyo uy. umare pero Uy, babalik uy. yung kanyang buhay. Grabe. Nagwawala, pinagtatambol, Chinese New Year. Akala mo troll siya. Kaya nga eh, troll yata to eh. Hindi yata yung Beastmaster eh. Troll master boss. Ito, pabigibi na rin, 200 na lang. Wala sila no, wala si ano. Wala si Boom that time. Masakit dito siya pag na-secure na naman ang Heroic yung Ross yan. Diyan sila mababaliktad. I-replace muna ko natin ito nga, i-replace natin. Para mabasa natin yan. Ay, wala. Walang nagbago. Siya pa rin. Linya mo yan. Ha? Linya. Hindi, wala tayong ganon. Walang nagbago, siya pa rin. Siya. Kaso hindi ka loyal. Sabi mo, wala tayong ganoon eh. O, diba? Wala akong alam dyan, Mike, ha? Diba? Ikaw. Nilalaglag mo ang iyong sarili. Wala akong sinasabi. No. Pero yung mouse, Amplify damage. Ba't ba naman ano? Ba't parang tinutulungan ng Dota tong Heroic? oy, Yuma. Yuma, may BKB na kasi. Oo, naka-dagger out. Kasi mid 1, pwede pa silang papasok. Ganun yung rage mo sa'yo. Kailangan nila na mag-ingat. Kasi nga dito, go na ang Slarra. Napap lang ang Blade Mail. May Rabbids kasi. Sobrang taas ng level ni Tylong Putik, level 20. Pinakamalapit sa kanyang level, 17. Putik, alam mo Smurf eh. Oo nga eh. Pag napatay nila yung Beastmaster dito, isa din yun sa Ang mga... laki ng gold niyan. Isa din yun sa mga tinik sa lalamunan ng mouse. But looks like Alam nila yun ah. you'll have a very crucial fight coming. Oy, Grabe yung word nila, kabilaan, dalawa oh. nakatago sila sa shadows. May smoke. Liligot sila. Iniikot lang. Tahimik mga tayo dito. Wala mo ng kukurap. Alas 6 na ng umaga, inabot na tayo ng araw. Alam ba to ng mouse? Mukhang alam nila kasi binibilugan nila yung area na to. Go na dito yung Heroic. This is the second Roshan. Ginibab ng ano ko. Ayun na, balikan na. Sumigaw Kaso na. layo nung ano, Leshrac nila. Ay, nagtitipi na. Maabutan ba nila? Ito yung very crucial T-fight. Nag-aabang si Whisper. Di nila Any abutan reaction, he could go for the Ravage. As of that one, makukuha dito ng Heroic yung kanilang Aegis advantage. I-go nila yung Tidehunter. It's a very nice toss. Pero after that toss, meron bang follow-up na abutan si Jimmy. Sinusustain nga dito ni Celery. Ito yung Clinks na palubog. Ayaw makaalis. Napatay yung Warlock. Hindi nakabagsak ng Golem. Pero nabigyan din dito yung Clinks. Bakit naman kasi kayo lumayo, sir? Alam niyo naman, Beastmaster Ursa yung kalaban nyo. Ang layo nung go nyo. At saka yung toss nila medyo awkward. Like, tinos mo sa perfect sana, pero... Nasetapan ba tuloy? Oo, nasetapan sila nun eh. Malas lang doon nung Clinks na huli pati siya. Buti kami nakabawi yung Leshrac kahit pa paano by taking down the Tidehunter. Pero wala eh, tapos naman na trabaho ng Tidehunter eh. Ang galing. Ang lupit ng toss. Ang ganda ng toss para sa kalaban. Siguro, inano yun, kung binarage lang, hindi na yun makakano eh. Ayun yun eh. Ganda ng toss para sa kalaban. Agent Tiny, boss. Yamit siya. Hindi ka lang Agent nagtas, Yamit, ganyan boss. ka na ha. Hindi ng toss mo. Grabe naman dito yung ano. Yung chat natin. Ang dami nagre-reklamo. Sandwich yata sila siya. Aha. Yung Beastmaster nasa likod, may roar yan. Ah. Kasama niya yung Shadow Demon, may Purge din yan. Walang toss to walang toss, walang Ravage to So they could manage this team fight. Anyway, magpaparamdam na dito yung damage. Wala, BKB in 10. Beastmaster, manlalambot, kino-cover nga dito ni Yuma. Mid-1 trying to run away with the BKB. Makakalis ba dito si Mid-1? I guess not. 1-for-1 trade, diba? Ang tanggal naman nila Aegis doon. Ayun naman siguro yung malaga dito. For the side of mouse, kaso Pwede pa silang may gumo kasi susok. walang Rabbids. Eto, yung Shadow Demon na huli and also for Tylong, is gonna be teleporting out. Kailangan niya mag-ingat. Siya yung pinakamasarap dito na pagkain para sa side ng mouse. Kaya hindi siya pwede magpakamatay o mahuli ng basta-basta dito ng mouse. Uy. Yun lang, dumami na si KJ.
Grabe yung mouse eh. Parang di mo akalain na ganito yung laban, no? Ito na, padidalos na rin yung ano, yung clinks siya. Ang sakit niyan. Isang barrage. Wala na, tapos na. Didalos na to, isang creep na lang. Oo nga eh. So, with that Daedalus. Mang lalambot talaga kasi etong si Boom, level 3 na rin yung kanyang corrosive haze. Palingon nga rin siya eh. Lincoln. Para applyan niya lang yung error ng Lincoln eh. Siguro ang pinakamagandang i-Lincoln talaga si Jimmy, no? Or Jimmy, mid tapos one. Lotus yung ano, Lotus yung si mid one. Ganda niyan. Pwede niya naman gawin yan eh. Pero si Jimmy, ay, naku, nakita lang dito na kumuha ng Lotus. Ano, team fight sa baba. Meron silang bagsak ng golem, meron silang ravage. Yan yung nagiging problema dito ng mouse. And as for the Tormentor, up na po dito yung Tormentor, guys. Ha? Naku, papasok sila dito sa Stargate. Nakaramdam dito. At naabutan nila etong Slardar. Has the Lincoln Uy! Spear, mapapop. Ravage, hindi makukumit. Teleport out, inabot ba ng golem, hindi na rin nabitaw. Buti na lang clutch yung ano dun, yung Lotus tsaka Lincoln. Yung Perch bumalik dun sa ano eh. Bumalik sa Shadow Demon eh. So, nagpo-farm lang dito si Tylong na kanyang refresher. No? Kailangan niya rin talaga ng double roar. Sobrang yaman niya pa rin naman. Kayang-kaya niya pa rin naman yung solo call dito yung Clinks. Kaso speaking of that guy, will go for the Lincoln Spear. Para safe na lang din, no? Kailangan niya rin naman pumesto. Huwag siya abutan ng ano eh. Nung Tide Hunter Ravage eh. May pike na ba siya dito, Mike? Meron naman na. Chrysalis? Meron na. Pang reposition din against Ursa. Kasi pag nalapitan siya dito ni Yuma, kakalmot talaga siya. Ikakalmot. Ikakalmot man. Yep. Gusto mo yan. Uy! Mhm. Uy, muntik ka na buti hindi ka nabot ng Shivas. Shivas Regal na, no? Kanina pa naman yung Shivas Regal niya. Uy, may hex naman na rito yung ano, yung Limit 1, no? 32 minutes. Oh, mararamdaman nyo na dito. Napalubog para ma-reset. Makakapag-ravage pag dito si Whisper. Makukumit naman dito yung ravage. Nahuli! Ayun lang! Nahuli na si Jimmy, my boy. I don't know what's happening dito sa side ng mouse. And also for Push na Yamish, push. it's gonna be collateral damage. Si Med Bidwan! 1 pumapasok para silang nag-audition lang dito sa bahay ni Kuya pa isa-isa. Gusto ata maging artista at ikaw ang star. Ikaw ang tunay. Mid 1. Inulit niya na naman yung play na ginawa niya kanina sa ano, sa may rush pitch yan. Totoo. 'Di ba nung yung ano yung tinos yung Tide Hunter, ginawa niya yung likod dun eh para may mukha siyang ano eh, may mukha siyang 3D. Dito trinay niya ulit. Pero ito lang ha, Kaso wala eh. napapansin ko, every team fight na nangyayari dito, nakaka-keep on pace pa rin yung mouse. Ilang beses silang nagkakaroon ng mistakes sa itong mouse sa every team fight. Hindi lumalaki yung agwat sa gold. Ilang kailangan talaga nila eh. Manalo ng isang full team wife, itong mouse, pwede silang kumambak dito agad sa Heroic eh. Ito na siya. Pinupush na dito yung mid lane mga sir ha. High grounds na. 30 seconds para kay mid 1 dito na magre-respawn and I guess that's the mid lane. Buti ka mo may tier 2 pa. May kanta naman na yung Clinks. Ay, yung Tiny oh. Ito na yung pang break nyo sa Tide eh. Pwede sila pumalag for versus 5 I think because they don't have the Ravage. Anyway, it's Boom poking out. Yung pumupush dito na Out Side na Hunter Hunter. at saka Beastmaster. Oh, inabot. Side Hunter. Gagawing Watermelon. Look at the damage. Puro sa base plus yung Kanda. Yes, sir. Oy! Meron pa isa. Babash mo ba? Nabash pa. Right in time to Yoli Core. Makapag-dagger out pa ba? Hindi na. Nagkaroon pa ng consolation prize. Diba? Pero okay lang yun for heroic siya. Nakuha pa rin naman kasi nila yung barracks. Doon yung pinakamalaga sa kanila. And right now, ang next target nila, side lanes, diba? Hintayin na lang din nila mabuo yung Roshan. Oo, yun din. Yun yung sinasabi ko. Every reaction or every advantages na nakukuha dito ng Heroic, nai-even out pa rin ng mouse. Kahit parang ang lamya nila, I don't know. Kaya nga si Celery kanina nagmumura siya nung bago mag-start ng game. Siguro pagod lang. Oh, pagod lang, sinabi niya. Pagod lang talaga siya. Pero yung mga pagod na ganito, kailangan nyo talaga mag-step up kasi kahit lugi na kayo ng mga objective, kaya nyo pa rin eh. Gusto ko yung item na gagawin ni Mid doon. Aghanim, counter sa Ursa at sa Beastmaster yan. Ang sarap. Minsan ko lang nakikita yung ganong mga state ng game. Nihilism.
Pag nag-linkage spear na to si Jimmy, pwede na rin siya makapag-posisyon, ha? Hindi na siya makaka-top guard ng Aurora. Radiant's bottom tower is Nakapag-Roshan na ba ang mouse? Wala pa, boss. Nauunahan sila palagi ng heroic. Siguro maganda din mag-Lincoln Spear sa kanya. Sino? Si ano? Si... Mid one. Hindi ako yung nakasagos. Hindi naman siya lagi nauna eh. Ay, si Celery pala may Lincoln Spear din. Naka-GPM din naman siya na, ano, na enchantment eh. Plus 100 na yata yan, ganitong piece ng laro. Take note, ha? Matatalo dito yung heroic, aangat ang spirit. May repressure pa kanina tong Beastmaster. So, what's the next item? Ito na yung ano niya, full blown ano niya eh. Timing eh. 30 to 40 minutes yung Beastmaster. Diba? Wala ko nakikita ang Beastmaster na palagi sa parry vision. Lamang naman palagi yung kanila mga Beastmaster na nakakapag-scale agad. Pero pag naglo-long game, Wala. nawawala talaga niya. Kaya may ano sila dyan, may ano sila bangko, yung uro sa pick. Yep, the clock is ticking para dito sa heroic mga sir. 8 seconds, 6,000 sumubuo net yung worth. Roshan. What? Ah! Anong ginagawa nila? Ba't ganito kabilis ang farming? Mayaman yung ano, mayaman yung Tiny rin kasi. Tignan mo yung network ng Tiny. Halos ka-network niya lang yung Tide Hunter. Then, after kasi nung Beastmaster, the rest, puro hero na multi yung ano nakasunod. Uwi na naman dito itong Tiny. Na-lotus muna siya. Binabody block mo. So, aabutan siya. Wala siyang face boots. That's it. That Tiny. Papalag na naman sila sa 4 versus 5. Clean. Leolicor dito. Pupuli. Mapapalubog yung sarili. It's gonna be safe. Ravage, hello. At inabot na naman ni Bidwan. Itong Shadow Demon. Up na Abyssal Boss. Binagsakan pa dito ng bato. That's the refresher. And another Lotus. Magagamit dito. Hindi tatagos yung roar sa kabila. Pero as for Midwan, he's gonna be dead. Finally, makukuha dito ng heroic. Ang tipid ni Whisper sa Ravage. Ayun niya i-commit. Walang ano dito eh. Bagsak eh. Pwede silang gumawa. Pero maganda pa rin naman yung nakuha dun sa side ng Heroic. Lamang pa rin naman sila, diba? They were able to take down the 2 cores dito ng mouse. Medyo tumagal dun yung Leshrac but still died dahil nga dito sa sakit na damage na meron ng Beastmaster. Pero ngayon na-down yung refresher nila. Wala silang mga BKB. It's time Ayan for na. mouse. Ayan na. Ayan na. Dito mo gamitin yung Ravage. Meron pa nga tayo dito mga buybacks. They want a team fight. Grabe. Huhulihin sa likod. Ito si Jimmy. And even the Lincoln Spear, hindi sapat yun. O yun lang ang hindi na-expect ni Jimmy Boy. Uy, Tio, Licor. The Purge. Hihigupan siya dito. Nakapalubog yung sarili. Setting up the Ravage. Connecting to support. Si Yolicor forced the out with a glimmer. He still Team wipe. lives. That's again. Dito yung mouse. Mukhang na-underestimate naman nila etong heroic. And heroic D will go and go and go. And eto, yung full team wipe. Yabe siya lang yung natitira. At ilista nyo na. Pinapatagol mo. Di ba magdagaran eh, pero doon pa rin patay. Tapos Shadow Ward yan kasi. nagro-Roshan na yung dalawang core siya. Napakagandang teamfight coming from the side of Heroic. Bilis! Committed that buyback para lang masecure yung kill dun sa Make Links. Naging worth it naman dahil they were able to do so. At paano pa kaya ngayon nalaban yung Moss? Di mo naman masisi Moss dun sa may timing na yun kasi wala naman talagang Tide Hunter, di ba? Yung refresher dito ni Tylong down. Malas lang. Nahuli lang yung Klings agad. Pangit lang ang positioning. Sobrang swerte naman nitong heroic na to. Bilis kasi dahil sa level 25 talent na Tylong na yung ano, yung primal roar, bawas yung cooldown. At naubos pa nga dito. Ito na, mga boss. nihilisim. Item na counter sa Ursa Beastmaster. Kasi dire-diretso na to eh. Aegis Chisra na to. Si Jimmy talaga naabutan. Oh, ang bilis pa nito. Tylong. Nag-iisa lang yun sa tower. Ang bilis. Dyer's top Nilinkin na rin siya. So nag-aantay na lang sila dito ng Ravage. And yung Warlock ulit. Dikit lang network, yes. Kasi paano sila mag-teamfight, doon sila nagkakatalo. Itong baba na lang pwede push yan ng ano. Push naman ng Heroic para madali makapag-mega.
players bot. Pagdating yata dyan. Whisper of the, ano yan? The Dread. And yun. Tapos ano yung isa? To turn Ethereum. Malalaman yung mga deciding na yun, guys. After na to. Yep. But eto na, Mike. Manage pa rin dito ng Liquid. And even though nalamang sila sa mga team fights na nangyayari sa Heroic, tabla na naman yung net worth. Kasi expected mo na eh, na, di ba? Full team wipe, dapat lamang na ng mga 6K, 5K. Wala pa yan, Mike. Ayun. Ayun. Natin. Nako. As for now pala, secure na po ang Navi Yes. as rank 1. Liquid and OG na lang yung ano talaga. Na magkakatagpo na, nakita agad nila dito sa Celery. Gandang No, sa for double Jimmy, Ravage. double Ravage, clicks! Sabog, sabay roar, Sabog! sabay push. It's a disaster! As Ayun for lang. Jimmy, kasabay pa ni Boom. Dalawa sila dito, boys. Ibang portion dito ng mouse. Rorekta na nila. Nirerekta na dito yung mid. Gusto na nga tapusin na itong laban na to. Aray ko. Aray ko nyo. Saan sila? Hindi sila makaano dito ha. Hindi sila maka-decide kung saan sila go, but they are Safety lang, pasagin lang nila so yung tower. cautious kung sino magbabayback sa kabila. Malalaman nila dito ha. Kaka-buyback lang dito or kakaipon lang ni Jimmy na Tulungan nyo kanyang na sa goal. tailong. Uy, na-hex. Double Ravage Double versus top. 5. No, roar. Roar. That's a BKB. And another war will be set dito kay Med 1. Hindi man lang Buyback. nakagalaw yung left back. Buti naman may buyback dito ha. Pero magpapatuloy nga dito yung Heroic ng kanilang push. Open na yung kanilang throne. Wala nang 4 tier towers. Mag-iingat pa ba dito etong Heroic? Ito yung tossback. Masusubukan dito yung damage. Manlalambot talaga sa harap ni Chrysalis. Nagamit na yung Burning Army. But still, ramdam mo pa rin. As for mid 1, makocommit yung kanyang buyback. They want to retaliate dito. Mike. Uy, wala silang detection. Medyo delay. Ay. Wala naman dagger yan, pero may force stop para patay pa rin Yung kaso yung throne nila. Yung ice cream. Sobrang exposed na siya. Tapos sobrang okay lang nun for the Yung side ice of cream. Heroic. Isipin mo siya. Yung ice cream. Nakakuha pa rin sila ng ganong objective. Diba? Wala eh, tapos na eh. Nakubit naman na kasi nila yung double ravage kanina by taking down the clinks. Diba? Tapos double roar para dun sa may Leshrac. The mere fact na nakalaban pa rin sila doon kahit wala na silang skill. Grabe pa rin yun for the side of Heroic. Ayan. Antayin na lang nila dito, Mike, na again, we'll have that Ravage, also yung Golem ng Warlock ng League Ultimates. Nag-linkin ka tapos ang gagawin pala sa'yo, ravage, no? Wala rin. Mhm. Wala rin ginawa yung linkin mo, boss. So, ikaw yung mouse dito. Will you take the risk na wala pang ano dito, Warlock? Ay, illusion lang yan. Ay, ito yung totoo. Na-break yung Lincoln. Paano? Maghihintay lang lang nila siya. 1 minute yung side ng Heroic. Hintay lang nila matapos yung cooldown ng parang nila. The pressure. Yan. Mga sir. So, dito na yung si Slardar. 30 seconds para dito sa Warlock na magre-respawn. Okay, tingnan natin guys. Wala pang Roshan. Medyo matagal pa mag-respawn. Wala, holding pa sila dito. Swift blink plus the refresher. Kanina refresher shard lang. Ngayon may refresher na rin mismo yung Tide Hunter. Waiting lang talaga to sa ano. Waiting lang talaga to matapos yung cooldown nung... Ay na, actually hindi na waiting. Go na sila. Up. Ang tatapusin na nga dito, no? Triangle ang go nila. Unfortunately wala sila makikita dahil nagto-tormentor ang side ng mouse. Si Jimmy, wala pa rin BKB, no? Kala ko ano na yun, axe na yung kanina, yung Burning Army. Medyo ang dami nga nun. Ang sakit pa rin ni Jimmy, no? So far, no? Nasa setupan ba sila dito? May Magugulat fortification naman ata to. sila. Kitang-kita na naman dito setup for Heroic. This is Yuma going for Celery. Ravage, ang ganda. Pero Ravage will cover up. And another Ravage for the setup. Lincoln Spear dito ng Slardar. It's not enough. Pero may buyback tayo dito ng mouse ha. Makakadepensa pa sila dito. Walang Ursa sa kabila. Wala na rin Roar. Ravage. Patay I-roar ka na diha. lang. Pero Decrepify ang sagot dyan.
Minamicro na lang nila si Tylong. Hex. Binabasha dito ni Boom. And as for this death, Yun na lang. Buti Hindi pa tumatalong-talong tapos. yung Ursa. Totoo. Hindi siya ganun isa maramdaman pa, dito. makakahuli pa sila dito ng consolation. Muntika na kamo talaga. Yun na yung best moment sana for the side of Heroic na tapusin yung game. If napatay din nila dito yung Reshra, kaso yung Ursa kasi boss, walang bilang so far eh. Pero grabe si Celery, makapag-pug na. Palong-palon. Yung sustain. Daming na-contribute sa laban na yun. The sustain, the Decrepify. Tatlong Decrepify yata Yuma. nagawa niya sa teamfight na yun. You are the only one holding back dito sa inyong team. And look at the net worth once more, guys. Yung 8,000 kanina, it's down to 2K. Huminga pa daw, sabi nga dito, kaya nga. Pero may mga buyback pa rin naman yung heroes dito ng Heroic, which is, if na-force dito na mouse, sila na yun, lalamang sa network. Pipilitan nila dito, Mike. Triple buyback. Nasa backpack yung Shibas oh. Dalawang catapult pa yan, mga sir, ha? 20 seconds for the buyback dito ng Ursa. The question is, Tylong, makukumit ba dito yung buyback? Because nandito na rin yung tropa. Wala lang si Jimmy. So it's gonna be slow siege para sa side ng Mouse. Uy, may pag-asa pa yata. Damage. Mouse. Paras naman sila may tier 2 Siya bottom dito. tower pa. Damage. Yung short din yung Tiny, no? Kumahataw, hindi pa nauubos yung kanyang kahoy, no? Oo. Okay na yan. Push naman ngayon dito sa may top. Wala pa rin naman double ravage eh. Ayun naman yung timing dito ng mouse. Ay, ng Heroic eh. Wala pa rin double ravage. Meron pang barracks base back. Tama ba, Mike? May barracks pa ba sa top na? Meron ba? Range barracks din. Mhm. Pero, whoop! Sorop, Rose yan. Pang-apat. Bigay nyo na kaya na yan. Cross yan. Bigay nyo na, ay hindi Kay Jimmy, kay Jimmy? Hindi kay Jimmy. Si Kanino? Midwan yata ang hawak. Siya kasi magpo-front. Abot ba? Walang rabbits. Wala na. Walang rabbits, push. Hindi nila nakuha nila lahat. Wala na contest at yung ravage. Few seconds late. Nice mouse, let's go. Yun lang. Ah. May mabaho ang internet doon sa YouTube. Siya lang kasi may internet, boss, no? Nagsaspam agad siya para siya yung bida, no? Ganun talaga yan. Diba? Direct, pakiban nga sa YouTube. Thank you. Pakiban sa YouTube yung nagsuspoil. Thanks. Ayan, guys, ha. So, comeback by comeback by comeback and grabe yung laban natin. Nasa 47 minutes na tayo dito, guys. Wala, ano talaga dito siyan. Pag natalo dito yung Heroic, ang i-highlight mo lang dito, bali sila natalo yung Ursa. Di ramdam yung Ursa, boss. Oo nga eh. Di ramdam yung Ursa. Ilang beses sila After nabigyan? nung Ravage Roar, dapat ang usually, ano mo rin, yung Ursa, it's your time to shine. Na-lockdown na naman yung mga kailangan ni-lockdown. Pero nga. Dito na mga boss ha, Aegis advantage yan. So, any double ravage, iintahin lang. Yun yung key. That's the first one. Mid one, kakain ng unang ravage. Pangalawa nandyan. But the Aegis! What? Okay ka lang ba? Whisper? Crucial mistake. Yun para sa'yo. Dalawang ravage para sa Aegis. Yes, konti lang mapapatay sa inyo. Pero to what avail? Magkakaroon dito ng pag-asa ang mouse. Knowing Kaya na nga. magkakaroon kayo ng teamfight, no ravage, no problem. Kanina Ito- pa namin pinoproblema yung ravage mo eh. Galing na kasi itong tayo yung sakit mo sim. Tsaka yung Kanda build niya, nagiging useful din talaga against this Tidehunter. Pero right now, mukhang sabi ng Heroic, let's take the team fight outside of our base. 1 HP tier 2 tower for the side of Heroic at mukhang wala silang balak na papuntahin sa high ground itong mouse. Celery, pag nakasurvive, alam mo na, may BKB tayo dito, nabagsak ka ng golem. Pre-hit Sinusustain yung clicks. lang. Ay, sinasabi ko eh, pag buhay yung pug na guys, magkakaroon talaga ng big problem. So, gusto nilang i-pick ditong pug na, pero wala silang nagawa. At dito na yung mouse sa bottom lane. At si King Jungle trying to cut the creep wave. BKB, nag-iingat pa rin yung mouse dito siya. Kasi alam nila eh, pag nagkamali sila ng isang beses dito, uy, wait lang. Doctor Anong protection. ingat, Sir Mike? Laban na ito. Walang ingat-ingat. High risk, Diretso high reward na tayo. to. Yep. Eto Wala na. namang ravage eh. Ito na yung pagkakataon. Tagal pa ng teleport ng Warlock. I think meron pa siyang 5 seconds bago siya dito makaresponde. At hindi niya na maaabutan yung mid lane. Open na nga dito yung backdoor protection. 40 seconds para sa Tidehunter na magre-respawn. And kita mo naman,
yung barracks. Sa taas. Kahit mabuhay yung Tidehunter, isa lang rubbish yan. Nawala na agad dito. Napakabilis. Hindi sila relax sa top. Gugustuhin nila ng teamfight. May banner eh. Walang rubbish to eh. May banner kami. Next for Mouse. Ito na yung opening. Ito na yung buyback. Here goes the Abyssal para kay Mid-1. Mid-1 with the refresher. He's gonna May fall. buyback yun, ha? Okay, papalik muna sa laban yung Clinks. Tidehunter, boss. Lumapit Uy, aray, lang sakit. dito. Jimmy, my boy, the Grabe. damage is there. Paano yung pipigilan dito yung Clinks and even the Factor or yung banner? Hindi Sabog. sila makakarekta dito. Ang sakit din ng Tiny. Pero pagpapatuloy pa rin dito, Mike, 4 versus 3 ang nangyayari ngayon. Papunta na ulit ang tropahan. Celery, uma-out muna. Gusto ni Tylong. Tylong, masisigawan ba? Lalambot talaga dito sa harap ni Mid-1. Ito yung bawi ng Napi. Yamich, nahuli. Etong si Warlock, 4 staff pa dito sa harap ni Boom. Eto na siya, walang fortification pwede magamitin. Eto pa, ipo-fortify na ba? Pero to what? Po-fortify tayo. 5 seconds na lang ang nalalabi sa labang to. Take note, it's Mouse. Grabe yung comeback nila. Wala na fortifications dito mga sir. Yung base And mirror na Mouse win. is gonna win. Hindi nabot. This best of 1. Grabe kayo, wala kang bilang sa game na ito. At dito na matutuldokan lahat ng ating mga katanungan. As for Heroic, ang dami nilang chances. Pero sinayang nga nila dito, Mike. Yung Tingin ko kanilang nag-matter chance. din yung yung tier 4 attempt ni Tylong kanina. Si Tylong nagti-tier 4 na, yung Ursa tsaka yung Tidehunter, bumabasag ng barak sa may top, no? Tingin ko medyo nasa mali yung safe play nila na yun eh. Safe play. Para, kinakabahan sila eh. Kasi baka may double buyback eh. So parang, oy, eto tayo, dito tayo, pipili na lang tayo, slow na lang tayo. Dapat tinulungan na lang nila si Tylong kasi pag gano'n naman, pwede naman sila tulungan ni Tylong dun sa ano eh. Ang lalim din kasi pag nandun sila sa throne. Pero yun, tama yung point mo na parang medyo off yung... Dapat nagkaroon sila ng decision. iisang call dun pero nevertheless, tingin ko naman kahit na gano'n yung nangyari, Tylong is the shit dito, sadyang yung carry lang talaga nila. Walang bitaw sa game nila na to. Tapos yung Tiny pa, sobrang clutch pa ng last team fight. At saka yung ano... Nung ginawa nila yung Clinks, boss, yung 3 volley. At saka yung questionable yung double ravage para sa sa Aegis lang. Sarap. Pero dito na nga guys, magtatapos ang ating group stage. Finally. Congrats sa OG. Pasok! Top 6! Sok pa! Top 6, Curse, hindi na. Di ba? Sok Rekta pa. na. Pasok Team Spirit kasama ang Mouse dito sa lower na last chance qualifiers. And yung mga play natin dito, ito yung updated na placement natin so far. Iba nga yung nasa Iba. Tundra kasi dapat dito nalaglag na. Nalaglag na dapat dito. And ito yung final standing natin. Rank 1 yung Navi, rank 2 OG, 3 to 8 Liquid, Tundra, Yandex, Falcons, Extreme Spirit, 9 to 12 is GL, Heroic, Mouse at Reconix. Yan! Sure na sure, pasok na pasok ang OG. Yun. Congratulations for those teams. Kailangan na lang nila maging consistent going into the playoffs. Andun na eh, manonood ka na lang sa mga maglalaro-laro sa play-ins eh. Isang win na lang para Ay, no? grand finals direct. Kaya nga dito eh. yung OG. At iisipin mo yung best best of 5 kahit sa pinakauna. Isipin mo, Ayan, yung best mga of 10. nag-outright dito na pupunta ang OG sa grand finals. 1 win away para sa times 35 nyo Isipin mo na lang, lahat na makakalaban ng OG dyan, kayang-kaya nila. Yan, isipin nyo naman na wag nyo kaming kalimutan Tatak nyo sa isip nyo na nandito kami. So, nakaulo ka. Hindi, joke lang. Masaya lang tayo dito, Mike. Nasiraan na tayo ng bite dito kasi umaga na nga inabot tayo pero sobrang worth it. The MVP of this match, none other than Jimmy Neutron. Mid 1 ako ron eh. Mid 1 ka? Ang lakas ng damage ni mid 1 eh. Biglang, tsaka Celery. Si Celery. Masasabi ko si Celery, boss. Ngayon yung mga masasakit at sobrang nagpahirap sa buhay ng Heroic. At syempre, yung carry ng Heroic, nagpahirap sa kanila. Oo. Walang bilang yung Ursa eh. Tapos na ang group stage natin, mga kaibigan. And tomorrow, tuloy pa naman tayo sa ating last chance qualifier. So, it's gonna be 2 series per day. The best of 3. Series per day, best of 3. Magsisimula tayo alas 10 ng gabi. Malagi. Alas 10 ng gabi guys, magsisimula guys. And yung mga inaasahan natin, kasi alas 5 ito nagsisimula itong blast eh. Kaya nga nagreklamo na nga si Celery na 12 hours na daw yung tournament, ongoing na tayo. Pero as for me and